Alam niyo ba kung bakit mas dark ang ilang meats kumpara sa ibang mga meat na lighter ang kulay? Yan ang isa sa mga concern ni Sir Benjo tungkol sa SDN42 natin. Mas darker na ngayon. Sabi niya, Doc Abel Manalo, new user po ako ng SDN42, the best dog food in the multiverse. Ay, ito po yan. At first, nag-try muna ako ng 1 kilogram and super satisfied ako sa result sa aso ko. Kaya nag-decide ako na umorder ulit ng another 5 kilos. Ayan, nag-try ako i-compare magkaiba ang kulay. Yung brown ay yung unang nabili ko, ayan, at paubos na. And yung darker brown naman ay yung bagong bili ko na 5 kilos. Ba't po kaya nagkaiba ang kulay? Ito, i-close up natin yung dalawang nabili niyang SDN42. Oh, ayun nga naman. Oh. So yung nasa taas, yun yung una niyang binili na 1 kilogram. Ayan, pero SDN42. Ito, SDN42 din, pero ito na yung pangalawang order niya na 5 kilograms. Bakit kaya ganon? Ito, sasagutin ko sa inyo. May kinalaman din ito kung bakit iba-iba ang kulay ng mga meats. Okay, may tinatawag po kasing myoglobin. Siguro familiar kayo doon sa tinatawag na hemoglobin. Etong myoglobin, iba pa ito. Alam niyo ba kapag ka nagpaluto kayo ng steak, siguro kumain na kayo ng steak, ano? Tapos pag nagpaluto kayo ng steak na medium rare or yung hindi yung lutong-luto, pagka kinat yan, parang akala mo may dugo-dugo pa siya. Kasi parang meron siya mga red na juice na lumalabas. Alam niyo po ba, hindi po yung dugo. Ayun po yung tinatawag na myoglobin. It is a pigment protein na nandoon sa red meat. Ayan. So hindi dugo yun. Red juice yun na may myoglobin. Ngayon, pag niluto po yung meats, yung myoglobin na denature, nagbe-breakdown siya into different substances including methmyoglobin na parang brownish ang kulay or nagda-dark brown siya kapag tumatagal. So yung methmyoglobin na yan ay may ganung kulay kasi meron siyang heme group or iron group. Kasi di ba pag may iron tapos niluto mo, parang dugo din pag niluto mo nangingitim siya. So ganun lang naman siya, but it's very rich in iron and protein and amino acids. So yung red meat, may mga meats kagaya ng mga meat from cows, mga cattle, or mga meat from tupa. Mas dark yan at mas dark lalo yan kapag naluto kesa sa mga meats from chicken na tinatawag na mga white meats na mababa lang ang myoglobin content. So yung chicken, kagaya ng mga poultry pang iba, kagaya ng mga turkey, ducks, rabbit meats, white meats yan, hindi ganun ka-dark. Ngayon yung SDN42 po natin ay halo-halo ng iba-ibang meat sources. Pero yung bago nating batches ng SDN42 ay mas higher ang quality. Mas mataas po yung quality ng mga meats natin ngayon kesa sa mga dati. Kaya magkaiba na yung kulay. Medyo mas nag-darken. Kaya magpasalamat po tayo doon sa ating supplier kasi nakakuha po tayo ng better sources of raw materials, yung mga meats natin. Dati ang pinagkukunan natin ng mga raw materials is from New Zealand, di ba? Pero ngayon, it's mostly the US and Australia. Supposedly, no, according dun sa ating mga tao sa factory, mas better yon yung mga quality ng nakukuha nila doon sa mga sources na yan. Okay, so pagka bumili kayo ngayon ng SDN42 at medyo ibang kulay kesa sa nakagisna ninyo or ibang kulay kesa sa nakasanayan natin, huwag kayong mag-alala. It's much better quality. Hindi po tayo bumaba sa quality. So our dogs all feed on SDN purely, SDN42 mostly. And yung mga dogs ko dito sa bahay, si Logan, tsaka si Lagertha, ay naka-SDN42. Kahit yung mga poops nila, mas darker kesa dati. Pero they're healthy as ever and much healthier pa nga now, I would say. So there's nothing to be afraid of and so much more to be proud of dahil yung SDN42 natin ay nag-i-improve ng nag-i-improve.